Sa service fee, may napupunta daw sa DepEd. Saan kaya at paano yun ginagastos ng DepEd? So ito po ay usapin sa service fee sa mga private lending institutions. Kapag tayo ay nag-apply ng loan sa mga PLIs, sila po ay nag-charge sa atin ng 6% sa ating loan amount, at doon po kukunin yung pambayad sa insurance ng ating loan, pambayad sa notarial fee ng mga documents, maging para na rin sa service fee na income ng isa pong PLI, no? Para siyang naging kabayaran sa kanilang pag-allow sa atin na maka-avail ng loan mula sa kanila. In the same manner, si DepEd naman ay nagsisilbing kolektor in behalf of the PLIs, no? Si PLIs, sa halip na mangungulikta ng monthly payment doon sa libu-libong DepEd personnel na nangungutang sa kanila, hindi na sila mamumroblema kung paano nila kukolektahin yung monthly payment. Bakit? Kasi mayroong isang kolektor na gumaganap. Ito po ang Department of Education or DepEd. Ang ginagawa ng DepEd, i-deduct mula sa sahod ng kanilang mga empleyado. So yun po ang kanyang pamamaraan ng pangungulikta. At yung naipon na deduction na yon sa lahat ng mga empleyado para sa isang PLI ay nire-remit ni DepEd doon kay PLI. Ngayon, itong trabaho ni DepEd bilang isang kolektor in behalf of the PLIs, pinapagaan niya yung trabaho ng mga bangko sa pagkolekta ng payment from DepEd personnel. So nararapat na si DepEd din ay maniningil ng tinatawag na service fee mula sa mga PLIs, no? So si PLIs naniningil ng service fee mula sa atin na nangungutang sa kanila because we avail of their service. Si DepEd naman ay nangungulikta ng service fee from the PLIs dahil pinapagaan ni DepEd yung trabaho ni PLI na pangungulikta ng payment. So si DepEd ay doon kay PLI kumukuha ng charge para sa service fee at hindi sa kanyang mga empleyado na nag-loan, no? So ganun po yung senaryo. So ito pong pera na nakukolekta ng DepEd bilang service fee sa kanyang pagiging kolektor, no, ng mga utang na yan, ay para bang naging income generating ng agency, at yun ay nire-remit ni DepEd offices, no? Mga paaralan na siya po nagbibigay ng bayad ng remittances, mga division offices na siya po nagre-remit doon sa mga PLIs at nagdididak, no? So yun pong perang yun na naipon na service fee, nire-remit yan ni DepEd doon sa Treasury, Bureau of Treasury. Ito pong treasurer ng bansa, no? So sa DepEd sinasabi niya nire-resibuhan yan, nire-resibuhan in the name of Bureau of Treasury, dideposito doon sa account ng Bureau of Treasury at sinasabing ito collection namin to for service fee mula sa mga PLIs at ito ay nire-remit namin sa inyo. So ganun po yung nangyayari. Pagtanggap ng service fee na yan, hindi na pupunta sa DepEd at mas lalong hindi na pupunta sa mga empleyado ng DepEd. Yun ay napupunta doon sa Bureau of Treasury. Ngayon, dahil ito ay nagsisilbing parang income ng agency dahil sa kanyang ginawang pagiging kolektor, ito ay pwede niyang ma-request from the Bureau of Treasury sa DBM. Pwede niyang sabihin sa DBM, okay, gusto namin gamitin yung perang yun, i-request namin yung pondo, kukunin namin yung naideposito namin na service fee from PLIs. Ngayon, anong gagawin ni DepEd? Hindi yun pwede na gagastuhin ni DepEd, no, for sa kanyang operation, kasi meron namang annual budget na binibigay at mas lalong hindi siya pwedeng ibigay sa mga empleyado ni DepEd for free or pa-bonus sa kanila, dahil yun pong pera kapag nire-request from DBM, yun po ang ginagamit ni DepEd, dagdag na pondo sa tinatawag na Provident Fund. Okay? Provident Fund, isang pondo na siya pong pinapautang din ni DepEd sa kanyang mga empleyado sa mababang interest
at walang service fee. So ganun po. Yung ina-avail natin na provident loan from DepEd, yun, ang perang yun ay nanggagaling sa service fee na nakukulikta ng DepEd mula sa mga PLIs. So si DepEd ngayon, yung nakuha niya from the PLIs dahil siya ay nagsilbing kolektor, binibigay sa treasurer ng bansa, tapos kapag gagamitin ay hinihingi muli. Kapag nandyan yung pera, dinidistribute sa kanyang mga division offices na siya po nagha-handle ng finances. Tapos mayroon siyang separate account na ino-audit ng COA, no? Tapos yung account na yon, doon pumapasok yung remittance collection mula sa monthly na deduction for payment ng provident loan, at doon din kinukuha yung magiging net proceeds ng sinuman na nag-a-avail ng provident loan. So doon sa account na yun pumapasok yung remittances, lumalabas yung loan releases, at yun ay bawat buwan minomonitor ng COA at ng in-charge sa provident sa iba't ibang division offices. So ganun po yung nangyayari sa provident fund natin. Yun po yung nangyayari doon sa service fee na sinasabing kinukolekta ng DepEd from PLIs. Hindi po para kasing naging understanding sa ngayon is doon sa pag-present kasi, 'di ba, kapag si PLI nangungulekta ng fee, ng service fee from DepEd personnel, may mga nakalagay doon na for DepEd service fee, no, parang ganon. So parang lumalabas na si PLI ay kumukuha ng service fee sa mga empleyado ng DepEd para ito ay ibigay kay DepEd. Parang ganun yung lumalabas. Pero yung realidad, yun ay kinukuha ni PLI bilang part ng kanyang income, pero hindi niya ito nare-recognize as income by that time dahil alam niya na paunti-unti na yun ay kukunin ni DepEd in the form of service fee mula sa kanilang remittance. No, so instead na i-recognize niya as income by that time, para niya na-recognize na utang niya kay DepEd. Ngayon, here comes the service fee. Kapag may remittance na, ibabawas niya doon yung actual na service fee na kinuha ni DepEd. Kapag nag-renew itong si DepEd personnel, tapos hindi pa naubos yung kanyang nakaset aside na pondo for service fee, in case na mangungulikta sa DepEd, of course, anong gagawin niya doon? I-declare na niya na income kasi mayroon na namang bago na appropriation for service fee manggagaling kapag nag-renew itong si DepEd personnel. Later on ay pwede ko po i-explain yan ng mas malawak po para mas maintindihan natin kung ano yung nangyayari. Pero sa ngayon, ang gusto ko po maging emphasis dito, si bangko nagcha-charge sa atin ng service fee dahil nag-avail tayo sa kanilang pautang. Sa DepEd ay nagcha-charge ng service fee hindi po sa atin kundi doon sa bangko, doon kay PLI, kasi si DepEd yung nagsisilbing kolektor ni PLI. Instead na si PLI yung magpapadala ng notice sa bawat personnel na nangungutang sa kanila, instead na si PLI yung maniningil sa bawat empleyadong may utang sa kanila, ang ginagawa si DepEd na. Ibabawas si DepEd sa salary, si DepEd yung nangungulikta, at si DepEd yung magre-remit. Dahil doon sa ginawang pangungulikta ni DepEd, kaya siya ay mayroong karapatang mag-charge ng service fee. Pinapagaan niya kasi yung trabaho ni PLI. At yung service fee na yon nire-remit doon sa treasury, pagkatapos nire-request at pinapautang sa mga DepEd personnel in the form of provident loan. Isang uri ng loan na walang service fee, isang uri ng loan na mayroong mababang interest rate, isang uri ng loan na pwede mong bayaran mula sa 1 taon hanggang sa 5 taon na loan term. So ganun po yung nangyayari, no? So sana po ay mas naintindihan natin itong prosesong ito, which is nangyayari, no? Backstage, no? Kasi hindi po natin ito nakikita, pero ito ay nangyayari sa proseso ng pagpapautang ng mga PLIs dito sa mga personnel
ng Department of Education.